Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, meron lang akong i-share sa inyo na mga item na maaaring makatulong sa inyo kung gumagamit ka man ng aircon. So yung iba dito na i-share ko ay nagamit ko na. Yung iba naman ay hindi pa pero i-share ko na din. Baka makatulong din sa inyo. Disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko. Kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay na lang din sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Yan. Yung mga item na to, ito, naipon ko na at inopen ko na din sa Lazada. And para naman meron kayong idea kung saan nyo pwedeng ma-avail yung mga to. Yan. Yung first item natin ay ito, yung rubber strip with self-adhesive. Yung rubber siya na nilalagay siya sa gilid ng pinto. Yan para hindi lumabas yung lamig sa room natin. So nakakatulong yan para i-shield yung room natin. Nakakatulong din para i-soundproof. Yan, nakalagay dito yung room natin. So, hindi mo na kailangan na bumili ng pandikit. Yan, nalisin mo lang tong yellow na to, tapos idikit mo lang dun sa side kung saan lumalabas yung lamig. Yan, dyan sa mga room natin. So, para malaman mo kung meron lumalabas na lamig dyan sa room mo, kapag naka-on yung aircon mo, punta ka sa labas, tapos itapat mo yung kamay mo sa mga gilid-gilid dyan sa pinto. Mararamdaman mo na merong malamig dyan na lumalabas. So yun yung lamig na lumalabas sa room mo na kailangan mong takpan para hindi lumabas yung lamig, para hindi laging magtrabaho yung compressor, para naman makatipid sa kuryente. Okay? So mura lang to. Ito, 72.36. Yan. Ngayong araw na to, baka kasi magmahal o kaya magmura. Yung haba niya ay 6 meters. Sukatin nyo na lang kung kasya yung isa. Pero dalawa kasi to, yan. Bali, split mo lang yan. Split mo lang na ganyan. Ako kasi isa lang yung ginamit ko. In-split ko lang na ganito, tapos isa lang yung nilagay ko. And para lang ma-sealed yung door sa room ko. So, meron na ako nito, meron ako naka-install ngayon. Yes, nakakatulong siya. At nawala yung mga lamig pag tinatapat ko yung kamay ko sa side ng door. Okay? So, yan yung first item. Okay. Yung next item natin ay okay. Next muna tayo ito. Yung next item natin ay para din sa door. Yun nga lang yung sinisild nito o yung sa baba. Yan, ito yung sa baba. Yung space sa door natin sa baba. Yan, para hindi lumabas yung lamig dyan sa room natin. Tsaka nakakatulong din para maiwasan nating makapasok yung mga insekto na gumagapang dyan sa floor. Tsaka yung mga alikabok. Yan. Kung sobrang taas naman nung door nyo, ay may iwasan din na pumasok yung mga daga. Ito nakalagay dito, mouse and windproof. Saka yung hangin. Kasi kapag may hangin sa labas tapos papunta sa room natin, pumapasok yung mga alikabok. So ito nakakatulong para mapigilan niya makapasok yung mga alikabok. Okay, meron na din siyang self-adhesive. Hindi mo na kailangan ng pandikit. Yan. Yung price niya ay 45 pesos. Okay. Nandun sa baba. So, ito yung size niya. 91 cm by 4 cm. Yung nipis niya ay 0.1 cm. Okay. Yan. Yan yung sukat niya. Ay, meron na siyang self-adhesive. Listen mo lang to, tapos ididikit mo lang. Hindi kasi pwede yung kanina,
yung rubber strip. Kasi kapag yung nilagay natin, may stuck yung door. Ito kasi nabebent to kapag ino-open mo tsaka kino-close mo yung pinto. Okay? And yung price niya ay 45 pesos. Yan. So, next item na tayo. Yung next item natin ay yung nilagay ko dun sa aircon ko na frame. So foam siya. Yan, madali lang siyang gupitin. Tapos, nasa inyo na kung anong design yung gagawin nyo. Kasi yung ginawa ko yung parang frame talaga yan ganito. Yan. So, meron na din siyang self-adhesive. Hindi mo na kailangan na bumili ng pandikit. Hindi lang siya nakakaganda sa appearance ng aircon natin. Natatakpan din niya yung space dyan sa side ng aircon natin. So, tingnan natin yung mga ibang nag-install. Yan, ganito siya. Yan. So, ang gawin nyo, lagyan nyo muna ng foam sa side ng aircon nyo. Tapos, ito na lang yung pantakip na lang. Yan. Pantakip na lang siya para magandang tignan. So, lagyan nyo ng mga foam, o kaya kung wala, basahan. Yung pwedeng pantakip yun sa mga side ng aircon nyo. Tapos, after nun, ilagay nyo yan para magmukhang maganda. Tsaka, dagdag sealed na din. Yan, tulad nito, naka-sealed talaga. Yan. Cut nyo ng parang ganyan, yung parang frame talaga. Sukatin nyo na lang. Merong ibang nagbebenta sa internet ng frame talaga, kaso kahoy yun. Ang pinagkaiba lang nun, ang mahirap kasi doon, kailangan sukat na sukat mismo yung aircon mo dun sa kahoy na yun. Kasi ito, foam siya, naka-roll lang siya. Tapos ikaw na mismo mandidikit, ikaw na mismo magsusukat. Yan. Tapos ikaw na mismo maggugupit. Okay. Tapos ikaw na mismo magdi-design kung anong design or cut ang gusto mong gawin. Ang maganda yung ganito, yung frame talaga. Yung parang frame. Yan. Okay. Next item na tayo. Yan. Ito naman yung ginagamit kong pang-monitor ng outdoor temperature. So, ang thermometer na to ay ginagamit sa mga aquarium. Pero ako, ito yung ginagamit ko na pang-monitor ng outdoor temperature. So, ang ginawa ko, dinikit ko to dun sa taas ng frame. Kung napanood nyo na yung ibang videos ko, dinikit ko to dun sa taas ng aircon ko. Tapos eto, yung wire nito, nilabas ko dun sa singit nung frame. Tapos sa labas, nilabas ko to yung parang silver na yan. Tapos tinali ko dun sa pako. Yan, ganun lang. Ginagamit ko itong pang-monitor sa outdoor. Tapos kapag ino-on ko yung aircon ko, tinitignan ko yung temperature dito kung sobrang init ba or hindi naman ganun kainit. Kapag mainit ng konti, nilalakasan ko ng konti yung aircon ko para naman hindi matalo ng aircon ko yung lamig. Tama ba? Para hindi matalo ng init sa labas yung aircon ko. Yun. Okay? Yan. Next item na tayo. Ay, yung price pala ay 69 pesos. Yan. Yung mga to ilalagay ko na lang. Yung links nito ilalagay ko sa description sa mga gustong mag-avail. Hindi mga sponsor to guys ha. Yung iba lang dito ay ginagamit ko. Okay, tapos mamaya yung iba hindi ko pa nagamit pero i-share ko na din sa inyo para kung meron kayong same scenario or naghahanap kayo ng mga ganito. Yan, i-click na lang sa description. Okay? Yung next natin, ito ginagamit ko to, yung Omni Digital Power Reader. So ginagamit ko tong pang-monitor ng wattage ng aircon ko, saka pang-monitor ng power consumption. Yan. So pwede mo ma-monitor dito kung magkano na ba ang na-consume mo na kuryente. Yan. Ang maganda kasi nito, pwede mong ilagay yung power rate sa inyo. Tapos siya na mismo magko-compute kung na magkano na ba ang consumption mo. So pwede mong gamitin to kung nagtitipid ka, kung nakikita mo na mataas na yung consumption mo ng kuryente, magtipid ka.
Okay? Yan, yung price nito ay 1,155. Yan. Pwede mo din gamitin to. I-check mo yung mga appliances nyo sa bahay. Tignan mo kung alin sa mga yan yung mataas magkonsumo ng kuryente. Ganun kasi yung ginawa ko. Tinest ko lahat ng appliances namin. Tinignan ko kung alin sa mga appliances namin ang mataas magkonsumo ng kuryente. Tapos nalaman ko merong isang electric fan na doble yung wattage niya compared dun sa mga ibang electric fan namin. So, ang ginawa ko, pinalitan ko. Yan, edi nakatipid tayo kahit papaano. Okay. Yung next item natin, yan, ito, ano din siya, plug din siya. Ang pinagkaiba naman nitong Omni dito, ito kasi pwede mong ma-monitor using your mobile phone. Yan. Ito, wala pa ako nito. Pero kaya nire-recommend ko kasi yung iba dyan, gusto nila yung parang smart yung aircon nila, yung pwede mong ma-monitor using your mobile phone. So, ito yung gagamitin mo kung gusto mo ng ganun. So, nire-recommend ko ito kasi nga exclusive siya para sa aircon. Tingnan nyo naman yung socket niya. Yan, pang aircon talaga. Okay? Tsaka guys, advice ko lang sa inyo, huwag kayong basta-basta gagamit ng mga ganito. Ang gamitin nyo yung talagang exclusive para sa aircon or yung specs niya talaga ay pwedeng i-handle yung lakas ng aircon. Yan. So, pwede mong i-connect sa Alexa, Siri, Google Home, tsaka Amazon Echo. Yan. So, yung kaya niyang i-handle na watts ay 3,520 watts, tsaka 16 ampere. Yan. Okay. Next item na tayo. Yung next item natin, yung air guide. So, para ito dun sa mga split type outdoor. Yan. Para mabalin sa ibang direksyon yung hangin ng outdoor aircon natin. Kasi dati, meron nagtanong sa akin nito kung meron daw bang solusyon para mabalin sa ibang direksyon yung hangin. Kasi nga, yung outdoor niya, yung hangin nakatapat mismo dun sa window ng kapitbahay nila. Kasi tapat-tapat lang sila. So, sabi ko, gumamit siya ng ganito. Yan. Meron siyang iba-ibang size, depende sa outdoor nyo. Tapos, yung price niya, iba-iba din. Tulad nito, yung large, 2,150. Tapos, yung medium, 1,600. Yung small, 1,300. Yung pag-install nito, ganito lang. Tingnan natin yung iba dito yung naka-install na. Yan, ganyan siya. Tulad nito, binali niya sa bandang right yung hangin. Yan. Ito naman sa taas. Yan. Okay? So, kung meron kayong same scenario or same problem, pwede nyo gamitin to. Hindi ko pa nagamit to, pero sinare ko na din kasi baka meron kayong same scenario or problem and para makatulong sa inyo. Okay? Yung next item natin ay deflector. Deflector yan ng ng split type or ano naman to, indoor. Kasi yung iba lamigin, ayaw nila na nakadirect sa kanila yung buga ng hangin ng aircon nila. So, kasi yung ibang split type, kahit na merong swing yan, yung left tsaka right, taas or baba, naabutan pa rin sila ng hangin ng aircon. Kaya yung iba sinisipon, gano'n, at nilalamig. Ito pwede nyo gamitin. So, pwede nyo din gamitin to kung baliktad naman, hindi kayo tinatamaan ng hangin ng buga ng aircon nyo, yan, pwede nyo din gamitin to. Okay, nasa inyo na kung paano nyo gagamitin. So, ito yung itsura niya. Plastic yan. Tapos, transparent yung, ito yung nakaharang. Okay? Ano sa baba. Yan, ganyan siya. Kayo nang bahala kung paano nyo install. Meron naman manual to. So, wala pa akong ganito. Hindi ko pa nagamit. Pero, sinare ko na din para kung sakaling meron kayong ganito na problem, at least meron kayong idea
tulad nito. Yan. Okay. Yung price niya ay natin 849. Yan. Okay. So para lang to dun sa split type aircon. So yung next item natin para naman sa window type. So kung meron kang same scenario or problem tulad nung kanina, tapos yung aircon mo ay window type, ito yung gamitin mo. So same lang ng brand. Yan. Same lang ng brand. Pero ito naman window type, ito split type. Okay? So yung price nito ay 599. Yan. Yung last item natin, yan, ito yung ginagamit kong pang monitor ng temperature sa room ko. Kung nakuha na ba niya yung desired temperature na sinet ko sa aircon ko. So ito, clock to, tapos meron siyang thermometer. Tapos meron din siyang humidity. Ito pwede mong i-direct sa outlet. Gumamit ka lang ng adapter. Tapos pwede din na battery. Yan, sa likod. Ito yung sa likod. Pwede yung battery. Tapos pwede yung alarm. Meron siyang alarm. Yan. Tapos pwede din siyang tawag doon. Yung makaklap ka lang tapos mag-o-open siya. Mag-o-open yung LED. Kasi pwede mong alisin yung LED tapos magka-clap ka lang na ganun. Yan. Voice activated yan. Magka-clap ka lang ay mag-on na yung LED niya. Okay? Yan guys, ito yung sinari ko sa inyo kasi ito yung ginagamit ko. Kung meron pa kayong mas makitang mas mura, ito kasi 528. Maganda kasi ito, parang wood talaga. Okay guys, yan lang. Kung nagustuhan nyo yung mga items na to, or kung gusto nyo bumili, ilagay ko yung mga link sa description. Yan. Kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga to, paki-comment na lang sa comment section. Kung meron akong nasabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kayong question, suggestion, or gustong paggawan ng content, ilagay na lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Bye!